So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, nigi-game test natin ngayon itong Oppo E3X. Okay kaya to for gaming? Tara, check natin. Then mga ka-J-Vlog, last year na game test ko na to Oppo E3X, yung variant na 4GB64. And this time, i-game test naman natin yung variant na 4GB 128. At yun nga, maganda kasi dito sa smartphone na to, sobrang mura niya na lang ngayon sa online. Nabili ko na lang to around 3,500 to 3,800 pesos for the 128GB of internal storage. So ito na yung perfect time bumili ngayon ng Oppo E3X dahil bagsak presyo na lang tong device na to. So yung games na ite-test natin is yung Genshin, COD, Mobile Legends at Honor of Kings. So first na laruin natin is ML, Map Quality Ultra, Refresh Rate High, Resolution HD. Man, I could eat everything on the menu, and that's before transforming. First fly, bring it on! Give me a real fight! Get stronger, you want a rematch? Double kill! Now this is fit for royalty! Double kill! Show some effort! As long as I'm here, the sun will never set on the Malian Empire. Pagdating sa Mobile Legends, playable naman siya, nakakalaro naman tayo, pero meron tayong na-experience sa mga frame drops from time to time dito sa ganitong settings. So expect nyo na yan, ganito rin siya last year eh. Hindi smooth pero playable naman. So ayan, next is Genshin Impact. Ayan, oh wow, galaw pa lang, masakit na sa ulo, pero tignan natin yung settings. Ayan, navigating pa lang ng settings, matagal na rin mag-load. Ay, ang tagal. Ayan, sige. Ayan, okay. Tingnan natin kung nasa pinaka-lowest na siya. Ayan, ang tagal talaga. Tayin natin. Ayun. Graphics. Naka-low na pala to mga idol. Oh, lowest natin default. Ayan, check natin na 30 FPS. Pag-exit pa lang ng menu. Ayan, galaw. Ayan. Ayan, so sakit sa ulo, di ba? Hindi siya playable, oh. Nahirapan talaga ang Oppo E3X, oh. Pero inadaigan pa to ng ng Infinix Smart 10 na kayang Genshin. Oh, ayan So yun mga ka-J-Vlog, confirm. Hindi playable ang Genshin dito sa Oppo E3X, sasakit lang ulo nyo. Sobrang nag-frame drop. So next lalaruin natin is Honor of Kings. So set natin yung settings nya. So graphics natin high, try lang natin resolution ultra. Mid lane is shorter and offers plenty of opportunities to assist the other lanes. Head into the jungle to farm some extra resources while waiting for the next minion wave. An ally has been slain.
So yun, pagdating sa Honor of Kings, playable naman so far dito sa Oppo A3X. Meron mga konting frame drop or minor frame drop sa na-experience, pero playable naman siya. Or kaya naman din i-handle na itong device na to, ang Honor of Kings. So yun, next na lalaroin natin is COD. So ang settings natin, ayan, graphics low, tapos frame rate natin nasa high. Kasi pag sinet natin yung graphics sa high, hindi siya available sa high frame rate. So ito na set natin both battle royale and multiplayer. Your teammate has been killed. Get the dog tag to help them return to the battle. So pagdating sa COD Battle Royale, ayun, meron tayong mga few frame drops na na-experience even though naka low graphics siya. Pero so far, ayun, nakakalaro naman tayo kahit paano, pero always expect na mag-frame drop siya from time to time. Hindi siya ganun ka-smooth. Contact with enemy. Tango down. Pagdating sa COD multiplayer, mas lighter load niya compare sa Battle Royale. Ayan, playable siya mga ka-J-Vlog. Dito may mga few frame drops pero mas minor siya at nakalaro tayo na mas okay sa multiplayer. So yun mga ka-J-Vlog, yung game test natin dito sa Oppo A3X. So pinaka main question kung okay ba siya for gaming. So for a 3,000 pesos smartphone, talaga expect nyo na ganito yung mga performance na nila ngayon. Mga nagfe-frame drop ganyan, pero yun nga, hindi ko kalain na ganun na performance ng Adreno 610 ngayon sa gaming, kasi dati okay naman siya Pero I don't know kung dito lang yan sa Oppo A3X or sa ibang device mas better ba siya or sa ibang software. Pero yun na-experience ko lang dito, ang kaya niya lang talaga laruin mga ka-J-Vlog, to be honest, mobile games lang and COD. Pero pag mga Genshin, mga sobrang mga heavy games, hindi niya na po talaga kaya. And this is the 4GB 128, so in-expect ko rin before na mas maganda siguro yung storage or mas marami kang plenty of storage yung naka-store is okay. So hindi po ganun yun na nagde-depende pa rin po sa chipset ang performance ng device nyo. So again, kung inarate ko ang gaming performance ng Oppo A3X for its price na 3,000 to 4,000 pesos, score ko dito mga J-Vlog nasa 5. Mas better pa rin sa performance sa gaming ang Tecno Spark Go 2 at ang Infinix Smart 10. Even though yung Tecno Spark Go 2 may 3GB of RAM lang, mas maganda pa rin performance dito sa Oppo A3X. So itong Oppo A3X, kumbaga sa chipset talaga sila nagkaka-problem. And nakikita ko na rin sa mga ibang comment na sluggish daw ang Oppo A3X sila. So sa gaming, hindi ko to mare-recommend kung ML lang naman gagawin nyo, or kung naghanap kayo ng isang napakamurang smartphone na pwede rin pang ML, ayan, pwede naman itong Oppo A3X. Malaki naman yung kanyang battery and meron siyang plenty of storage. Kunin nyo yung 128, much better. At kung interested kayo sa smartphone na to, nandito yung product nyan or yung view products natin, nandito yung link nyan, i-click nyo na yan dahil mura at bagsak presyo lang dyan itong Oppo A3X.